Muli ninyo akong samahan sa Book of Galatians. Ipinagpapatuloy po natin ang ating series sa Galatians. Tayo po ay nasa chapter 5 at sa pagkakataong ito, ang atin naman pong isasaalang-alang ay ang verses 19 to 21. Again, please go with me to Galatians chapter 5. Verses 19 to 21. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance or discord, emulations or selfish ambition, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Pagpalain po nawa ng ating Panginoon ng pagkakabasa at samahan nawa niya tayo sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. What rules your heart? Mga mahal kong kapatid, nabubuhay po tayo sa isang panahon kung saan ang kasalanan ay hindi na po tinatawag na kasalanan. Ang itinuturing po ng Diyos na pagre-rebelde ay tinatawag ng mundo na pagiging totoo lang sa sarili. Sabi nga nagpapakatotoo lang. At ang tinatawag po ng Diyos na idolatry ay tinatawag naman po na self-expression. Kaya po, madalas nating naririnig ang mga ganitong mga salita o kataga. Discover your true self. O ang mas pamilyar sa atin, follow your heart. Ngunit, mga kapatid ko, ibang-iba po ang tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo. Malayong-malayo po dito. Halimbawa, sinabi niya sa Matthew 16:24, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Hindi po tayo tinatawag ng ating Panginoong Hesukristo na sundin lamang ang ating puso. Tinatawag po niya tayong itakwil ang ating sarili at sumunod sa Kanya. Bakit po? Sapagkat ang pinakamalalim po, at hindi ito minsan na pagkakataong sinabi natin yan, sa pulpitong ito, ang pinakamalalim po na problema ng tao ay hindi ang kabiguan niyang sundin, ay ang kabiguan niya, ang pinakamalalim niyang suliranin ay ang kabiguan niyang sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang pinakamalalim niyang problema ay ang kagustuhan niya na sundin ang nais ng kanyang puso. Ang pinakamalaki niyang problema ay ang puso niya na hiwalay sa Diyos. At ito po ang nais ipakita ni Paul dito sa Galatians 5. Ang listahan po ng mga kasalanan ay hindi lamang pagtutukoy sa mga maling gawain, yung binasa natin kanina, at yun ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga kasalanan. So hindi lamang po ito paglalahad sa atin ng iba't ibang klase ng mga maling gawain. Ito po, in fact, ay paglalantad ni Paul ng tunay na kalagayan at kondisyon ng
puso. Kaya ang mahalaga pong katanungan ng ating text ay hindi lamang kung ano ang ginagawa mo. May mas seryosong tanong diyan. At iyan po ay walang iba kundi ano ang naghahari sa puso mo. What rules your heart? At nawa po, makita natin at maramdaman ang kaseryosohan nito na kung saan ay maging sa mga sandaling ito ay ating siyasatin ang ating mga puso. Ano nga ba ang naghahari? Ano nga ba ang nangingibabaw? Ano nga ba ang nananaig sa ating puso maging sa mga sandaling ito? Now, bago po i-enumerate ni Paul ang mga works of the flesh, sinabi po muna niya sa verse 16, balikan natin, "This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh." Nandyan po tayo noong isang linggo. At hindi po ito hiwalay sa ating text ngayong umagang ito. In fact, ito po ang kanyang pinaka-konteksto. Now, mapapansin po ninyo na hindi muna sinabi ni Paul, iwasan ninyo ang mga kasalanang inisaysa ko. Hindi po yun ang nauna. Ang una po niyang sinabi ay, you walk in the Spirit. Ang kausap niya ay mga mananampalataya sa Galatia. You walk in the Spirit. Na yung walking po dito, kagaya ng ating na-define na nung nakaraan, ay tumutukoy. It refers to the path that you travel on a regular basis. Ito yung landas na tinatahak mo sa regular na pamumuhay mo. Dito ka nakahilig. Yun po ang ibig sabihin ng salitang walk dito. Sapagkat, mga kapatid, ang buhay Kristiyano po ay hindi nagsisimula sa behavior change. Nagsisimula po ito sa heart transformation. Na itong heart transformation na ito, ipapaalala ko lamang, ay gawain na tanging ang Diyos lang ang may kakayahan. Diyan nagsisimula ang lahat. Imposible ang lumakad sa Espiritu nang hiwalay sa namunang ginawa ni Kristo, ginawa ng Diyos sa kalooban mo. So yun, nandoon ang emphasis, you see. At sa New Covenant po, nagkaroon ng katuparan ng pangakong ito. Sabi po sa Ezekiel 36:27, "And I will put my spirit within you." I, Yahweh, the Lord, I will be the one to put my spirit within you. And I will be the one to cause you. I will put my spirit within you and cause you. I'll be the one to enable you to walk in my statutes. Kaya po, hindi lamang ipinapakita ng Diyos ang kanyang kautusan, hindi lamang po niya ipinapakita ang kanyang kalooban. Ibinigay po niya ang banal na Espiritu upang bigyan tayo ng bagong direksyon, bagong buhay, bagong puso, at may buong kapangyarihan po. Nakikilos ito siya sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na akayin tayo na mamuhay alinsunod sa kanyang kalooban. Kaya, mga kapatid, ang walking in the Spirit na pinag-usapan natin noon na lamang nakaraang linggo ay hindi simpleng pagsisikap po na maging mabuti kang tao. Ito po ay bunga ng bagong buhay, bagong direksyon, bagong puso
na tinanggap natin sa ating Panginoon. At naaalala po ninyo yung diin natin, walk in the Spirit, and you will certainly never fulfill the lust of the flesh. Ang gandang encouragement, mga kapatid, na kung lalakad ka sa Espiritu, taglay ang isang binagong puso, at sa gabay ng banal na Espiritu, hindi lang baka sakali, you will certainly never fulfill the lust of the flesh. Kaya hindi tayo nasa posisyon na wala tayong magagawa, na sobrang lakas ng akit ng kasalanan, na wala tayong kapangyarihan laban dito. Hindi! Sapagkat makapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya po sa liwanag ng lahat ng ito, mas mauunawaan natin kung bakit po inilista ni Paul ang mga gawa ng laman or works of the flesh. Para po makita natin kung ano ang lumalabas kapag ka ang puso ay hindi pa nababago. Kapag ka ang puso ay hindi pa pinaghaharian ng Diyos. So magiging ito'y ating diagnostic tool as Christians. Kamusta ba ang puso ko? I who claim that I am a believer of Christ. Kamusta ba ang puso ko? Saan ba ito nakahilig? Saan ba ito akit? Saan ba ito nasisiyahan? Saan ba ito komportable? At kung sakali ang maging tugon mo sa mga tanong na yan ay komportable siya sa mga gawa ng laman, mga kapatid, ang kailangan mo ay hindi patuloy na pagsisikap na magbago ng ugali. Ang kailangan mo ay ang awa ng Diyos na tanggalin niya yung pusong bato na mayroon ng lahat ng hindi sumasampalataya at palitan niya ng isang puso na sensitibo sa Kanya. That's what you need. Sinabi po niya, going back to our text, Galatians 5:19, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, etc. Ay yung salita pong manifest doon, now the works of the flesh are manifest, ay nangangahulugan po na hayag o malinaw na nakikita. Hindi mo pwedeng ipagkamali. Ang sinasabi po ni Paul, ang tunay na kalagayan ng puso hindi mananatiling nakatago. Maaari pong may tago ng tao ang kanyang kasalanan sa loob ng ilang panahon, ngunit sa huli, ang kanyang pamumuhay ay magpapakita kung ano ang talagang naghahari sa kanyang puso. Sooner or later, lilitaw ang tunay na kalagayan ng puso. What rules the heart, what controls the heart, eventually reveals itself through life. Sabi nga, the fruit reveals the tree. Kahit hindi mo alam kung ano bang puno yan, pag lumitaw na yung bunga, masasabi mo, duhat pala yan, etc.
tinawag po ni Paul ang mga ito na works of the flesh. Pansinin ninyo, ang diin po ay hindi muna doon sa mga works, sa mga gawa, kundi ang flesh na pinagmumulan ng mga ito. It's the works, those are the works of the flesh. Na kapag ginagamit po ni Paul ang salitang flesh, hindi po niya tinutukoy ang pisikal na katawan. Hindi masama ang katawan sapagkat nilikha po ito ng Diyos. Ang flesh po na pinag-uusapan natin dito ay ang makasalanang kalikasan ng tao. Ang taong namumuhay ng hiwalay sa Diyos at sumusunod sa sariling pagnanasa. Yan ang ating kalikasan. And mind you, mga kapatid, kung mananampalataya ka na, hindi na yan ang iyong kalikasan, sapagkat ikaw ay bago ng nilalang kay Kristo. Nakaranas ka na ng kapanganakang muli. Yes? Kaya na sinabi ko na ng mga nakaraan, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, nandoon yung mga inclinations, nandoon yung mga remaining sins, pero ang kalikasan mo ay bago na. Kaya sobrang hindi ito tugma. Yung works of the flesh ay hindi tugma sa isang Kristiyano. Masasabi nating hindi normal. Dapat ito sa Kanya. Kaya po ang mga kasalanang susunod na i-enumerate ni Paul ay hindi siyang ugat ng problema, kundi bunga nito. Ang mga ito po ay lumalabas, ang mga ito po ay natural na lumilitaw mula sa pusong pinaghaharian ng flesh, ng laman. Ito po ang kalagayan ng bawat tao bago siya nakakilala kay Kristo. Dahil dito, ang listahan po ni Paul ay hindi lamang warning, hindi lamang babala tungkol sa ilang partikular na mga kasalanan. Ito po ay paglalarawan ng buhay na hindi pa binabago ng biyaya ng Diyos. Ang mga gawa ng laman po ay nagpapakita ng pusong namumuhay para sa sarili, sa halip po na para sa Diyos. Muli, babalikan ko. Kung ito yung direksyon at normal sa'yo, ipinapakita nun kung ano ang totoo mong spiritual na kalagayan. Napansinin po natin, unang binanggit ni Paul, ang mga kasalanang may kinalaman sa sexuality. Balikan natin ang verse 19. Galatians 5. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Now, hindi po ito aksidente na inilagay ni Paul sa unahan ng listahan. Ipinapakita po ng mga kasalanan ito kung paano sinisira ng kasalanan ng maganda sanang disenyo ng Diyos. Ang sexualidad po ay regalo ng Diyos. Ngunit kapag ang tao ang nagdidesisyon kung anong tama o anong mali para sa kanya, ginagamit niya ang mga regalong ito mula sa Diyos para masunod ang sarili lamang niyang kagustuhan, para masunod ang sarili niyang kalayawan, para masatisfy ang sarili niya. Sa halip na parangalan ng Diyos na siyang nagbigay nito. Oo, mga kapatid, nawa po ang panalangin ko, maintindihan natin itong mabuti. Panginoon, lahat ng mabubuting bagay na tinatanggap ko sa inyo ay regalo mo. At dapat gagamitin ko ito para sa kaluwalhatian ninyo. Subalit mayroong mga pagkakataon na ginagamit natin ito,
Hindi para sa kaluwalhatian niya, kundi para sa ating satisfaction and satisfaction alone. Na hindi lamang po si Paul ang nagturo nito. Ganito rin ang itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Matthew 5:28, "But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart." Malinaw dito, mga kapatid, na ang kasalanan ay nagsisimula talaga sa puso bago ito makita sa ating mga ginagawa. Ang panlabas na gawa ay bunga na lamang ng panloob na kalagayan. The sinful heart, brothers and sisters, is the root problem, the root cause of everything. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, etc. Matthew 15:19. Bakit? Well, kasi minsan pa, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kaya ang payo ng sanlibutan ay kalaban ng payo ng kanyang mga salita. Follow your heart. But the heart is deceitful and desperately wicked. Kailangan po ng tao ang bagong puso na muli ang tanging makapagbibigay ay ang Diyos lamang. Oh, brothers and sisters, the problem of man is not simply that he needs better choices. What he needs is a new heart. At muli, ito mismo ang kanyang pangako. Going back to Ezekiel 36. "A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you." At ito po, mga kapatid, ay natupad kay Kristo sa bagong tipan. Alam nating lahat yan. Now, hindi lamang sexual sins ang works of the flesh. Sinisira rin po nito ang ating pagsamba sa Diyos. Sinisira rin po nito ang ating relasyon sa ating kapwa at ang pagpipigil sa ating sarili. Going back to Galatians 5, let me read verse 19 and then on to verse 20. "Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness." Verse 20, "Idolatry, witchcraft." Now, ang idolatry ay hindi lamang po pagsamba sa mga rebulto. Yung common na pagkakaunawa ng maraming mga tao. Ito po ay anumang bagay na pumapalit kay Kristo bilang pinakamahalaga sa ating puso. Yan ay idolatry. My little children, stay away from idolatry, sabi ni John. Anumang bagay na inaasahan nating magbibigay sa atin ng security, anumang bagay na inaasahan natin na makapagbibigay sa atin ng significance or sense of self-control, alam nating lahat na ang Diyos lang ang may kakayahang mag-provide. Only God can truly provide security, satisfaction, and so on and so forth. Kaya't ang pera po, mga kapatid, ang pagtatagumpay, ang comfort, kasiyahan, ay maaaring maging Diyos-Diyosan kapag hinahayaan natin sila ang maging sentro ng ating buhay. Habang nakaupo ka dyan, magbulay-bulay ka. Bakit ba ako gumigising sa umaga?
Anong pangunahin kong dahilan? Bakit ko ginagawa ang aking mga ginagawa? Dahil again, ang sagot mo sa tanong na iyan ang magdidetermina kung ano talaga ang kalagayan ng ating puso at ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Muli po, kahit ang mabubuting bagay, mga galing sa Diyos, kagaya ng pamilya, anong masama na mahalin mo ang iyong pamilya? Pero maging iyon, pamilya, trabaho, o for that matter, ministry, ay maaari pong pumalit kay Kristo kapag mas minamahal na natin ang mga ito kesa sa Kanya. Kapag mas pinapahalagahan na natin ang mga ito, kapag mas pinag-uukulan na natin ang panahon ng mga ito kaysa sa Kanya. Tama po ang sinabi ni John Calvin. Uulitin ko sapagkat hindi minsan nating ginamit. The human heart is a perpetual factory of idols. Endless ang pwedeng i-produce na Diyos-Diyosan puso ng tao. Nabukod po dito, kapag ka ang flesh ang nag-ahari po sa puso ng tao, hindi lamang siya lumalayo sa Diyos, nasisira rin po ang kanyang relasyon sa kapwa niya. Nagbubunga po ito ng galit, ng inggit. Naalala nyo? Galing tayo sa Galatians 5:15, yung context. Nagbubunga po ito ng galit, ng inggit, ng alitan, ng pagkakahati-hati, ng kawalan, ng pagpipigil sa sarili. Balikan natin. Verse 19 again. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Ipinapakita, mga kapatid, ni Paul rito na ang mga gawa ng laman ay hindi lang nakakasira sa sarili. Sinisira rin po nito ang relasyon natin sa ibang tao. Ang puot, ang inggitan, ang awayan, ang sobrang galit, ang pagkakakanya-kanya at maling katuruan ay unti-unting sumisira sa pamilya at sa iglesia. Ang mga ito po ay bunga ng pusong kontrolado pa rin ng makasalanang kalikasan or sinful nature, hindi po ng Espiritu Santo. Hindi po ito, minsan na nating sinabi, hindi ito Christian-like. Bakit? Well, simply, puot, inggit, away, galit, iyan po ay kontra sa, for example, fruit of the Holy Spirit, love. Kaya hindi siya Christian-like. Kung paanong kontra din po yung selfish ambition sa tinuturo ng banal na kasulatan that we're supposed to serve one another. Kaya makikita mo agad yung pagkakaiba eh. Walang gitna dito, walang neutral ground, mga kapatid. Anong paalala sa atin ng Philippians 2:3 and 4? Do nothing from selfish ambition, but in humility. Yun yung pinanggagalingan eh. Yun yung problema talaga eh. Pag walang humility, problema na yung counting others better than yourselves. Sapagkat ang pusong punong-puno ng sarili niya at ng pride niya, hindi iisiping mauna ang iba, mainam ang iba, etc. Kaya natin sinasabi na hindi lang ito, hindi sa espiritu, yung mga works of the flesh, hindi rin po ito Christian-like. Or for that matter, Christ-like. Amen? Kaya po,
Huwag nawa nating hayaang magtagal ang galit sa puso natin. Kung mananampalataya ka, magsilbing paalala ito. Hindi na ako lumalakad sa Espiritu kung unti-unti nang namamayana ito sa puso ko. Ito'y katangian ng isang wala kay Kristo. Hindi katangian ng isang binago na ni Kristo. Kaya muli, huwag nating hayaang magtagal ang galit o ang inggit sa ating puso. Kung mayroon pong alitan, ayusin agad. Hindi masama na ikaw ang mauna kahit ikaw ang nasa katwiran. Narinig niyo ako? Hindi masama na ikaw ang mauna kahit ikaw ang nasa katwiran. Hindi rin yan dapat nakabibigla. Yan ay inaasahan sa isang nagpapakilalang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Ikaw na gumawa ng unang hakbang. Ayusin agad. Maging handang magpatawad. Umiwas sa pagkakampi-kampi. Piliin sa lahat ng panahon ay maging tagapagdala ng kapayapaan. Hindi tagagawa ng kaguluhan. Uulitin ko, piliin sa lahat na panahon ng panahon na ikaw ay maging tagagawa o tagapagdala ng kapayapaan. Hindi tagagawa ng kaguluhan. Sa dulo, mga kapatid, pansinin natin yung babala ni Paul. Kasama na ang pagbibigay niya ng diin. Sabi niya sa verse 21, of the which I tell you before, as I have also told you in time past. Ibig sabihin po, matagal na niyang binababalaan ang mga mananampalataya sa Galatia. At inuulit-ulit niya ito ngayon dahil hindi maliit na bagay ang kasalanan. Seryosong usapin ang kasalanan. Ang taong patuloy na namumuhay sa mga gawa ng laman at ayaw magsisi ay nagpapakita po na siya'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Malinaw po yon sa verse 21. Let me read. Of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things, meaning to say, ito yung kanyang lifestyle. Sa susunod, mapag-aaralan natin, babalik tayo sa mga challenges na hiraharap ng mga mananampalataya pagdating sa kasalanan. Pero sapat na idiin natin na kung ito na ang iyong pamumuhay, they which do such things habitually, if I may add, shall not inherit the kingdom of God. May masiseryoso pa ba doon, mga kapatid? Ang may tainga ay makinig. Ipinapakita po nito na ang tunay na nakakilala kay Kristo ay binabago po ng kanyang biyaya at hindi mananatiling alipin ng kasalanan. Hindi pwedeng itago ng maskara ang isang pusong talagang hindi pinanganak na muli. Kaya suriin natin ang ating buhay. Huwag po nating gawing normal ang kasalanan o ipagwalang bahala ang babala ng salita ng Diyos. Ito po ay kabaliktaran ng ating pinag-aralan noong isang linggo kung saan nililinaw natin na patuloy na nakikipagbuno ang mananampalataya. Kahit mananampalataya ka na, nakikipagbuno ka pa rin sa kasalanan. Subalit ang malaking pagkakaiba, hindi siya komportable doon, hindi siya masaya doon, gusto niyang humulagpos doon. Kaya ang hamon ko sa iyo, sa inyo, kapag tayo ay nagkasala, agad tayong magsisi. Agad tayong humingi ng kapatawaran at lumakad sa gabay at sa kakayahan na nagmumula sa Espiritu Santo. Tandaan po natin na ang biyaya po ni Kristo ay hindi lamang nagliligtas mula sa parusa ng kasalanan, binabago rin po tayo nito upang mamuhay sa isang paraan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos.
Magala ka dahil makapangyarihan ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Let's all stand up.